Matinding kaba at takot ang lumukob sa buo kong sistema. Lukot na lukot ang mukha ni Raquel, bakas na bakas ang pagbalatay ng sakit sa kanyang mukha. Raquel, dali-dali ko siyang sinalo ng matamba siya, at pareho kaming napaupo sa malamig na semento. Magkakasunod naman na putukan ng armas ang nanaig sa lugar. Gulong-gulo akong napalingon sa aking likuran, at nakita roong nakikipagputukan na ang mga tauhan ni Raquel sa kabilang grupo ng mga armadong lalaki. Miss Raquel, si Danilo ay natatakot na lumapit sa gawin namin. Mabilis na namula ang mga mata niya na umalalay. Stop! Taliwas sa panghihina, ay malakas na napasigaw si Raquel. Put all your guns away. Kuya, labis akong natigilan. Malamig na pawis ang siyang nagsisipaglabasan sa noo ko. Sa sigaw na iyon ni Raquel, ay natigil ang mga putukan, at nanaig naman ang nakakabinging katahimikan. Sa isang iglap ay ang kaninang saya sa aking dibdib, ay napalitan ng matinding takot. Ayaw ko mang tingnan, agaran kong nakita si Isagani na lumabas sa isang itim na sasakyan. Umaangat baba ang dibdib ko sa paghahabol ng hininga. Naglakad siya papalapit sa amin, na animoy nakakaangat sa lahat. Taliwas sa nakakatakot na paraan na pinapakita ng kanyang mga mata, ay ang pagsilay ng mga ngiti niya. It's funny how you think escaping from me is that easy. Ang paningin niya ay nasa kay Raquel. I mean, I know you were a smart kid, but what is that even called a plan? Kuya, pilit na tumayo si Raquel, kaya't napatayo rin kami ni Danilo para alalayan siya. Bakit mo ba ginagawa to kay Alexa? Why can't you just set her free and be with another woman? Alexa doesn't want you nor does she regard you as a husband. Hindi mo ba nakikita, kung gaano na siya nahihirapan sa poder mo? Maawa ka naman. Hindi naman kailangang humantong sa ganito ang lahat eh. How could you even hurt me with your own hands? Do you think mother will forgive you? I've warned you countless times, haven't I? Tila'y walang nararamdamang kahit ano si Isagani, tuwing nabubura ang kanyang emosyon. But you're the one who doesn't understand. It seems like you're intentionally testing my patience with you. Napapigil ako ng hininga, nang humugot siya ng armas at walang padalos-dalos iyong kinasa. Ang paningin niya ay lamandes kay Danilo, at doon niya tinutok ang armas. Oh, look at that! Aren't you the one flirting with my wife, while I've been away? Even having the balls to help her escape. What a hero of the year! Nanlaki ang mga mata ko. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na malapit ng kalabitin ni Isagani ang gatilyo ng armas. Agad akong nakakilos, iniwan ko si Raquel, para harangan si Danilo. Na siya namang nagugulat din sa inaasal ngayon ng kanyang amo. Marahil ay sa pagkakaalam niya na mabait si Isagani, kung kaya't nasaksihan ko rin kung paano siya mamatla. Oh wow, napakadilim ng mukha ni Isagani na napangisi. Ang paraan niya ng pagtitig sa akin, ay nakamamatay. Looks like you're attached to him already. Ang mga tuhod ko ay labis ang panginginig. Hindi ko rin malaman kung saan ako nakakakuha ng lakas, para tumayo ngayon sa harapan niya, habang sinasanggala ang armas na dapat ay kay Danilo nakatutok. Don't fool with me, Alexa. I might not be present in the mansion, but I have eyes and ears all over that place. How can you all be so thinking I'm a fool not to notice anything? Please Isagani, ibaba mo na ang armas, nakikiusap ako. Sir Isagani, wala po kaming ginagawang kasalanan ni Alexa, uutol-utol man at bakas ang takot, ay nagawa pa yung sabihin ni Danilo. Alexa, muling lamandes ang paningin niya sa aking likuran, mas lalong nandilim ang kanyang mga mata. I see. Sa isang kurap lamang ng mga mata ko, ay agad na kinalabot ni Isagani ang gatilyo. Hindi nakatakas sa paningin ko ang pagkislap ng kanyang armas, at ang binuga nitong nakakabinging putok. Umalangaw-ngaw ang nasasaktang boses ni Danilo. Nagpatikip ako sa aking bibig, gulat na napalingon sa kanya, at nakita ang pulang likidong tumataakas sa kanyang tagiliran. Namilipit siya sa sakit sa malamig na semento, habang umiiyak siyang sinaklolohan ni Raquel. Kuya, anong ginawa mo? Umapaw ang mga luha sa mga mata ko, puno ng emosyong humarap kay Isagani. Isagani, ano ba? Nababaliw ka na, paano mo to nagagawa? Dahil sa matinding panginginig ng mga tuhod ko, ay unti-unti akong napaluhod sa semento, labis na nanghihina.
It's your fault though, narinig ko ang mapakla niyang tawa. I'm tired of you seeing me as a joke, Alexa. For 3 years that I was finding you, how can you still think of escaping from me? I don't care whoever's life will be at stake, and that wasn't just a threat. What can't you understand? Humahagulgol ko siyang tiningala. Walang bahid ng kahit anong emosyon ang mga mata niya. Para siyang walang kaluluwa, walang kabuhay-buhay. At iyon ang mas nakakakilabot sa katauhan niya, na masaksihan kung gaano siya kawalang puso. Don't worry, once he's gone, he can no longer feel the pain. Muli niyang tinutok ang armas sa gawin ni Danilo. Raquel, do you want to accompany him too? Kuya, nahugot ko ng malalim ang aking hininga. Napapigil ako sa paghagulgol, at mabilis akong nakatayo. Binuhos ko ang natitirang lakas sa aking katawan, para takbuhin ang pagitan namin ni Isagani. Get out of the way. Mabilis ko siyang niyakap ng sobrang higpit. Ang mga braso ko ay pumulupot sa baywang niya, at labis kong idinikit ang katawan ko sa kanya. Saka ko sinubsob ang aking mukha sa kanyang leeg. Hindi ko na uulitin. Patawarin mo ako, Isagani, hindi na ulit ako tatakas. Lahat ng gusto mo, susundin ko, hindi na ako manlalaban sa'yo. Hindi na ako magpapakita ng angas o kay abangan, wala na akong ibang gagawin kundi ang maging sunod sanyiran sa'yo, kaya please, nakikiusap ako na wag mo na silang saktan. Kasalanan ko ang lahat, hindi na ako uulit, Isagani. Ito na yata ang pinakamahigpit na yakap ang binigay ko sa kanya, sa tanang buhay ko. Subalit hindi dala ng pagmamahal sa kanya, kundi ng matinding takot. Buhay ang nakataya ngayon. Hindi ko kakayaning mabuhay, habang may mga taong namatay ng dahil sakin. Hindi na ako tatakas. Mas pinag-isa ko ang katawan ko sa kanya. Naramdaman ko nang ibaba niya ang kanyang armas. Marahan niyang hinagod ang buhok ko sa likuran. Promise me, seryosong bulong niya sa aking tainga. Tinango ko ang aking ulo. I promise, I will not escape again. Ang kamay niya na may hawak ng armas, ay yamakap sa aking baywang. Let's go home then. Alexa, narinig ko ang umiiyak na pagtawag ni Raquel. Natigilan ako subalit hindi ako lumingon. You better bring that one to the hospital, if you don't want him dead, saad ni Isagani, tinutukoy si Danilo. Walang puso ka talaga, kuya. Hindi niya iyon pinansin. Sa halip ay biglaan akong binuhat patagilid sa kanyang mga braso. Humihikbi akong napakapit sa kanyang leeg, upang hindi mahulog. You're too light, Alexa. You'll have to eat with me from now on. Aniya na parang walang nangyari, habang buhat-buhat akong naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. How can he be this cruel? Isagani, actually knew and predicted it all. For him, Raquel and Danilo were just pawns on his chessboard, to make Alexa settle with him for the rest of their lives. Hinayaan niya ang pinaplano nilang tatlo na tumakas, at nagpikit mata roon. Dahil curious lamang siya, kung hanggang saan sila aabot. Noon pa man ay may masamang loob na siya kay Raquel, simula nang dumating ito sa kanilang pamilya. Pero ngayon ay triple-triple ang dinagdag ng kanyang pagkamuhi sa babae, dahil sa pangingialam nito sa kanilang dalawa ni Alexa. Why is she even close to his eyes? Simula noong ikasal sila ni Alexa, inaagaw na nito ang atensyon ng asawa, at mayroon pa silang mas magandang relasyon. The bond didn't break when Alexa left, and Raquel still offered to help her escape. Kung noon ay si Raquel ang naging daan ng pagtakas ni Alexa, kasama ang ibang lalaki, ngayon ay hindi na iyon mauulit pa. He has neither affection nor feelings for his adoptive sister, so he's confident he can turn her down at any moment. He was just restraining himself, because Alexa is too emotional. She might commit something if she knew someone died because of her. Seeing Alexa willing to stay with him forever, for the sake of other people's lives. He felt uncomfortable, even though he should be satisfied and pleased right now. When will there ever be a time when Alexa chooses him of her own will? Maybe never in this lifetime. He wondered where it all went wrong. Dahil ba pinilit lang din niya ang pagpapakasal sa babae, at hindi yun hinayaang magkusa? Dahil ba sinadya niyang ibaon sa utang ang nanay nito, para makapag-propose ng kontrata?
Pero kung hindi naman niya iyon ginawa noon, hindi mapapasa kanya ang babae. Ni hindi siya nito mapapansin, naroon pa rin ang paghikbi ni Alexa, kahit na payapa na itong natutulog ngayon sa loob ng sasakyan. Looks like I have to appoint an acting CEO for a long period of time, aniya kay Ramil, na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Talaga bang iririsk mo yang kumpanya mo, dahil lang sa makulat mong asawa? Sinukli ni Isagani ang buhok ni Alexa, habang ang ulo nito ay unan-unan ang kanyang hita. Don't get me wrong boss. Lang taon mo rin siyang hinanap. Pero mukhang ayaw talaga niya sa'yo eh. Para mo na ring pinapahirapan ang sarili mo. It's not even worth it. Did I ask for your opinion? Sinaman niya ito ng tingin sa front mirror, na kinaiwas nito ang paningin. What's the news about the broken phone? Up until now, wala pa akong naririnig about doon. Dinala ko sa iba't ibang pagawaan, lahat sabi hindi na raw maaayos, pero may isang phone shop ang tumanggap. Kaya lang, kapag naayos na yun, wala nang chance na ma-restore pa yung memory. What a shame. Alam naman natin, na si Brantley yung kino-contact ni Miss Alexa. Sino pa nga ba? Kanino pa ba siya babalik, kundi sa lalaking yun? Maliban na lang kung may bago. Just tell me if you want to die. My thing is always ready Ramil. Noted boss. The guts of this guy. Pasalamat siya at matagal na silang magkasama ni Isagani, at ito ang taong pinakamalapit sa kanya. Habang nagtuloy-tuloy ang biyahe, lumilipad ang isipan ni Isagani. Hanggang ngayon, wala pa rin silang lead kung nasaan ba nagtatago si Brantley Maxwell na yon. Sadyang napakatibay ng lalaking yon, at ni Anino ay hindi mo makikita. Naisip rin niya noon, na kung hahayaan niyang makatakas si Alexa ngayon, at masundan kung saan ito patutungo, malamang ay matutuntun niya rin ang lungga ni Brantley. Mas madali sanang tapusin ang buhay nito, at tuluyang mabawi si Alexa. Subalit napakalaki ng risk ang kailangan niyang tahakin, kapag nagkataon. Maaari pang tuluyang mawala si Alexa sa kanya, at hindi niya na ito mahanap pa. Sa estado ng pamumuhay ni Brantley Maxwell, hindi ito basta-bastang kalaban. Kung kaya nga't mas nakabubuti para sa kanya, ang mahanap muna ang lungga, at pagkakakilanlan nito, nang sa gayon ay makapaghanda ng perpekto at walang palya. Nandito na tayo boss. Huminto ang sasakyan sa garahe ng mansion. Tumungo si Isagani. Get out and take a rest. Salamat naman. Lumabas ng tuluyan si Ramil sa sasakyan. Pinakatitigan naman ni Isagani si Alexa sa kanyang kandungan, saka ito marahang ginising. Wake up! Hinaplos niya ang pisngi nito upang gisingin. Alexa, wake up! Tumihaya ito, na natiling nakapikit. Kanina lang ay sobra-sobra ang depresyon nito, pero ngayong natutulog, ay para bang napakapayapa ng mundo. Bahagya niyang tinaas ang kanyang mga hita, dahilan upang tumaas ang ulo nito, saka siya yumuko, upang hulihin ang mga mapang-akit na labi ng babae. Won't you wake up? He caressed her white cheeks. Alexa. Nang hindi pa rin ito nagising, ay pinalalim niya ang kanyang pagkakahalik dito. Pinasok niya ang kanyang madulash na dila sa bibig ng asawa, habang ang isa niyang kamay ay naglilikot sa malaman nitong ano. He still finds it amusing, that even though she's skinny, her ano and butt have so much flesh in them, showing off how perfect her body is. The urge to hurt was always present, whenever he thought of the possibility, that some guy could get to touch her whenever they wanted. He definitely wanted to monopolize her. He only wants her for himself. He should have finished that guy Danilo. Knowing how he's flirting with her, whenever he's away. What else could be the reason why he offered to help her, and went against his command? But still, Alexa pleading was worthy of not finish that man. Ipit na bamulong si Alexa, sa pagkaubos nito ng hininga. Pinakawalan na niya sa wakas ang labi nito. Unti-unting nagmulat ang mga mata ni Alexa. Malabo ang mga iyon dahil sa anong naipon sa loob. Namumula pa rin ang mga mata niya, bakas ng matinding pag-iyak kanina. Isagani, napakahina ng boses nito, animoy na ubos. Please don't be mad at me for what I did. Don't hurt them anymore, I promise I'll change. Do you like that guy? He coldly asked. No, she said,
sounding so innocent this time. Pinapakita pa nito sa kanyang mga mata na nagsasabi siya ng totoo. Then, do you like me? Casual lamang niyang tinanong iyon. Do you want me to? Sandali siyang hindi tumugon. Saka matunag na napalunok. Yes. You said you'd obey me. I order you to like me starting now. Tumungo si Alexa, at hindi niya inaasahan ang iunat nito ang kamay nito, para kunin ang mukha niya, saka siya hinalikan sa labi. He was stunned. Obviously, he didn't believe Alexa would like him for real. But she was an actress before. Maybe she could just at least pretend she likes him. Agad niyang tinugunan ang halik ng asawa, hanggang sa lumalim ito ng lumalim. Naroon ang pagiging uhaw niya rito, at kahit pa si Alexa ang nagsimula ng halikan, ay siya na ang nagpatuloy at nakalalamang. Hinaga niya ang likod ni Alexa sa upuan ng sasakyan, saka ito pinaibabawan. Mabilis niya itong tinanggalan ng suot, upang malaya niyang gawin ang gusto niya dito. Nakakatindig na balahibong mga tunog ang nanag sa loob ng sasakyan. She pleaded that it sounded like music to his ears. That's right, Alexa will listen to him, obey him, and never escape from his grip.